sa paanan ng mga burol ng La Trinidad, kung saan ang hamog ng umaga ay tila isang malambot na belo na yumayakap sa mga kulay rosas, lila, at dilaw na bulaklak. Naglalakad si Amalia, isang mahirap na tindera ng bulaklak. Bawat araw ay isang pakikibaka para sa kanya, ngunit ang kanyang mga hakbang ay may determinasyon. Dala-dala ang kanyang lumang sprinkler na puno ng tubig na may halong hamog. Sa bawat bulaklak na lumalaki, naroon ang aking pag-asa, bulong ni Amalia sa sarili habang maingat niyang dinidiligan ang bawat halaman. Sa kanyang mga mata, ang lahat ng bulaklak ay may kislap ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Isang umaga, habang si Amalia ay abalang-abala sa kanyang mga bulaklak, may napansin siyang kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila bumubulong, at ang mga dahon ay dahan-daang gumagalaw, parang may isang mahiwagang nilalang na papalapit. Ano kaya ito? Pagtataka ni Amalia, na pansamantalang itinigil ang pagdidilig. Sa kanyang paglingon, isang kahanga-hangang nilalang ang unti-unting nagpakita. Isang diwata, ito ay nagliliwanag, na may mga pakpak na kumikinang sa ilalim ng umagang sinag, ang lumutang sa harapan niya. Magandang umaga Amalia, malumanay na bati ng diwata. Ako ang diwata ng hamog. Matagal na kitang pinagmamasdan at naantig ako sa iyong pagsisikap at pagmamahal sa iyong mga halaman. Napamangha si Amalia, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Mahal na diwata, tugon niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha, bakit mo ako pinarangalan ng iyong pagdalaw? Nais kong tulungan ka, sabi ng diwata, na may ngiti sa kanyang labi. Nakita ko ang iyong pagsusumikap, kung paano mo pinapangalagaan ang mga halamang ito na tila mga anak mo na. Nararapat lamang na matulungan ka ng kalikasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amalia ang isang espesyal na koneksyon sa diwata, isang pakiramdam na sila ay magkaibigan na sa matagal na panahon. Lubos ang aking pasasalamat, mahal na diwata. Araw-araw akong nagtitiis at nagtatrabaho hindi lang para sa akin, kundi para sa mga halamang ito na nagbibigay kulay sa ating bayan. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito, Amalia, patuloy ng diwata. Nais kong bigyan ka ng regalo, isang mahiwagang kaloob na magpapayaman hindi lang sa iyong mga bulaklak kundi pati na rin sa iyong buhay. Amalia, ang diwata ay nagsimula, ang kanyang tinig ay kasing linaw ng sariwang tubig. Ang bote na ito ay naglalaman ng esensya ng hamog na aking kinokolekta mula sa mga pinakamalalim na lambak at pinakamatataas na bundok. Ito ay puro at makapangyarihan, kaya gamitin mo ito ng may pag-iingat at pagmamahal. Habang hinahawakan ang maliit na bote, na tila isang hiyas na nagliliwanag sa kanyang palad, si Amalia ay hindi makapaniwala sa kanyang kapalaran. Paano ko ito nararapat gamitin? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paghanga. Isang patak lamang sa bawat flower pot ang kailangan, sa sandaling sumikat ang araw. Ang likidong ito ay magtataglay ng iyong pag-asa at pagmamahal, at isasalin ito sa iyong mga halaman, paliwanag ng diwata, habang nagpapalipad-lipad, ang kanyang mga pakpak ay kumikinang sa umagang liwanag. Habang itinatago ni Amalia ang bote sa isang ligtas na lugar, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at kaba. Mahal na diwata, aniya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, paano kung may ibang makakita sa mahiwagang pagbabagong ito? Paano kung hingin nila ang sikreto ko? Ang diwata, na may ngiti ng pag-unawa, lumutang malapit at tumugon, ang tunay na mahika Amalia, ay hindi lamang nakikita sa mga mata. Ito'y nasa puso at kaluluwa. Hanggat ang iyong hangarin ay dalisay at para sa kabutihan, ang mahika ay magiging ligtas at hindi matutuklasan ng mga may masasamang intensyon. Sa mga sumunod na araw, ang pag-uusap nilang iyon ay naging isang alaala na nagbigay lakas kay Amalia. Ginamit niya ang mahiwagang likido sa kanyang mga halaman, at araw-araw niyang nasaksihan ang mga kamanghamanghang pagbabago. Ang mga bulaklak ay lalong naging makulay at mabango, at ang kanyang tindahan ay unti-unting naging kilala sa buong bayan. Sa bawat pagdidilig, nakaramdam si Amalia ng isang malalim na koneksyon sa diwata at sa kalikasan. Naramdaman niya ang pagtanggap at pagmamahal hindi lamang mula sa kanyang mga halaman kundi pati na rin mula sa kanyang mga customer, na tila nadarama rin ang espesyal na enerhiya na dala ng kanyang mga bulaklak. Habang lumilipas ang mga araw, ang tindahan ni Amalia ay naging sentro ng paghanga at usapan sa buong La Trinidad. Ang mga bulaklak niya, gaya ng mga rosas, lilies, tulips, chrysanthemums, berberis, carnations, orchids, ay lumaki ng may kakaibang kagandahan at sigla,
Salamat sa mahiwagang likido mula sa diwata. Isang hapon, habang abala si Amalia sa pag-aayos ng kanyang mga bulaklak, isang pangkat ng mga tao ang nagtipon sa labas ng kanyang tindahan. Amalia, hindi ko maisip kung paano mo napalago ang ganitong uri ng mga bulaklak. Mas maganda pa ang mga ito kaysa sa mga imported na bulaklak na napakamahal, sabi ng isang babae. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagtataka at paghanga. Tugon ni Amalia, na pinilit itago ang kanyang kaba at pagmamalaki, maraming salamat po. Siguro ay dahil mahal ko talaga ang pag-aalaga ng mga bulaklak, at siguro ay nakatulong din ang klima dito sa atin. Hindi lang ito basta klima Amalia, sabi ng isa pang customer, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging mahilig sa mga halaman. May espesyal na bagay sa iyong mga bulaklak. Parang may mahika sila, kumbaga. Napalunok si Amalia, mahika. Siguro'y mayroon tayong lahat ng konting mahika sa ating mga kamay kapag tayo'y nag-aalaga ng may pagmamahal. Sa mga sumunod na linggo, ang tindahan ni Amalia ay naging paboritong destinasyon ng mga mamimili, hindi lamang ng mga taga La Trinidad kundi pati na rin ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Ang balita tungkol sa kanyang mga kamanghamanghang bulaklak ay mabilis na kumalat. Isang gabi, mag-isa lang si Amalia sa kanyang tindahan, pinagmamasdan niya ang kanyang mga halaman at hindi maiwasang mapaisip. Salamat sa iyo mahal na diwata, bulong niya, ngunit sana'y hindi lumaki ng sobra ang lahat ng ito. Paano kung may makadiskubre ng ating lihim? Habang iniisip niya ito, biglang may mahinang simoy ng hangin na nagdala ng kaunting hamog at halimuyak ng kanyang mga bulaklak, tila ba ang kalikasan mismo ay sinasabi sa kanya na huwag mabahala. Sa mga sandaling iyon, bagamat puno ng pagtataka at kaba, naghari ang pag-asa at pasasalamat sa puso ni Amalia. Napagtanto niya na ang kanyang gawain ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng mga bulaklak, kundi tungkol din sa pagpapalaganap ng kagandahan at pag-asa sa mundo. Habang lumalalim ang gabi, ang tindahan ni Amalia, na ngayon ay nagniningning sa ilalim ng buwan, ay naging isang liwanag ng pag-asa at kagandahan sa gitna ng La Trinidad, isang patunay sa mahiwagang pagbabago na dinala ng pagsisikap, pagmamahal, at isang lihim na tulong mula sa diwata ng hamog. Sa paglipas ng panahon, ang tagumpay ng tindahan ni Amalia ay hindi may kakaila. Dahil sa dumaraming customer, napilitan siyang lumipat sa isang mas malaking pwesto at nagbukas pa ng isang branch sa isang mall sa Baguio. Mula sa kanyang simpleng tahanan, napaayos niya ito upang maging mas malaki at komportable. Bilang karagdagan, nakabili siya ng mas malaking lupa para sa kanyang bagong hardin, kung saan niya palalaguin ang mas maraming bulaklak upang matugunan ang lumalaking demand. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang bagong hardin, kinausap niya ang ilang taong lumapit sa kanya na naghahanap ng trabaho. Alam ko na marami sa atin ang nangangailangan, sabi ni Amalia, habang tinitingnan ng mga tao na may pag-asa sa kanilang mga mata. Kaya naman, nais kong bigyan kayo ng trabaho dito sa aking hardin. Hindi lang ito trabaho, kundi isang pagkakataon na matutunan ang sining at kagalakan ng pagpapalago ng mga bulaklak. Ang mga taong naghahanap ng trabaho ay napuno ng pasasalamat. Maraming salamat po Ma'am Amalia, sabi ng isang lalaki, ang kanyang mukha ay may taglay ng ngiti ng pag-asa. Matagal na po akong walang trabaho. Ang pagkakataong ito ay hindi lang makakatulong sa akin kundi pati na rin sa aking pamilya. Si Amalia, na labis ang kagalakan sa pagtulong, ay nagbigay ng mga panuntunan at layunin para sa bagong hardin. Ang lugar na ito ay hindi lang basta hardin, ito ay magiging simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ang bawat bulaklak na ating itatanim at palalaguin dito ay magiging representasyon ng ating mga pangarap at pagsisikap. Sa pagbubukas ng branch sa isang mall sa Baguio, nakipag-usap din si Amalia sa mga empleyado doon. Nais kong dalhin natin ang kagandahan at mahika ng ating mga bulaklak sa mas maraming tao, paliwanag niya. Ang branch na ito sa mall ay magiging tulay natin sa pag-abot sa iba't ibang klase ng tao, hindi lang para kumita, kundi para magbigay inspirasyon at kagalakan. Ang mga empleyado, bagamat iba't ibang edad at pinagmulan, ay nagkaisa sa meeting ito. Makakaasa po kayo Ma'am Amalia, sabi ng isang bata at masigasig na babae, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ipapakita natin sa lahat ang natatanging ganda ng ating mga bulaklak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amalia ang malalim na kasiyahan at katuparan.
Ang simpleng pangarap niyang mag-alaga ng bulaklak ay hindi lamang lumago sa isang matagumpay na negosyo, kundi naging instrumento rin ito ng pagbabago at pag-asa sa buhay ng maraming tao. Habang pinagmamasdan ni Amalia ang kanyang lumalagong imperyo ng bulaklak, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang halo-halong damdamin ng pasasalamat, pagtataka, at isang munting takot. Takot na baka isang araw ay may mawala, ngunit pinangibabawan ito ng kanyang pasasalamat at pagmamahal sa kanyang ginagawa, na nagbigay ng pag-asa at bagong buhay hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa maraming tao sa kanyang komunidad. Sa isang malamig na gabi sa La Trinidad, nakaupo si Amalia sa labas ng kanyang bagong ayos na bahay, tinitingnan ang malawak niyang hardin na nagniningning sa ilalim ng buwan. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng kanyang mga bulaklak, na tila bumubulong ng mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng panahon, bulong ni Amalia sa sarili. Ang kanyang mga mata ay lumuluhan ng kagalakan. Dati, halos wala akong may pangtustos sa araw-araw, ngayon ay nag-uumapaw na ang mga biyaya. Salamat sa iyo, mahal na diwata. Sa kalaliman ng gabi, tila tumugon ang kalikasan sa kanyang pasasalamat. Ang diwata ng hamog, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay muling nagpakita sa kanya, lumitaw mula sa kumikinang na hamog na yumayakap sa hardin. Amalia, malumanay na sabi ng diwata, ang kanyang presensya ay kasing inam ng simoy ng hangin, aking narinig ang iyong pasasalamat. Ako'y labis na natutuwa sa iyong tagumpay at sa kabutihan ng iyong puso. Tumayo si Amalia, puno ng paggalang at pagmamahal sa harap ng diwata. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa iyong tulong, mahal na diwata. Ang lahat ng ito, ang hardin, ang tindahan, ang mga tao na aking natulungan, ay bunga ng iyong kabaitan. Amalia, ang tunay mong kalakasan ay nagmula sa iyong puso, tugon ng diwata. Ang mahika na aking ibinahagi ay nagpaigting lang ng kalidad na nasa iyo na. Ang iyong pagmamahal at dedikasyon sa iyong mga bulaklak, at ang iyong pagnanais na makatulong sa iba, ay ang tunay na dahilan ng iyong tagumpay. Ngunit mahal na diwata, sambit ni Amalia, ang kanyang boses ay halo ng kagalakan at pag-aalala, paano ko mapapanatiling ligtas ang lahat ng ito? Paano ko masisiguro na ang mahika ay hindi mawawala? Amalia, hanggat dalisay ang iyong puso at malinaw ang iyong intensyon, ang mahika ay mananatili sa iyo, sagot ng diwata. At tandaan mo hindi lamang sa mahika nakasalalay ang iyong kapalaran, kundi sa iyong pagsisikap, pagmamahal, at pagkakaisa ng iyong komunidad. Sa gabing iyon, habang ang diwata at si Amalia ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang mga salita ay tila mga himig na nagpapalakas ng kanilang diwa at puso. Nang magpaalam ang diwata, naiwan kay Amalia ang isang pangako ng pag-asa at katatagan, isang paalala na ang kanyang mga pangarap at pagsisikap ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati na rin ang mundo sa paligid niya.